Na naman ng mainit na balita mula sa mundo ng politika, isang nakakagimbal na balita ang ating natanggap mula sa palasyo ng Malacanang. Ang ilang mga staff ng Malacanang ay kasalukuyang nag-aagaw buhay sa ospital matapos maganap ang isang insidente na ikinagulat ng marami. Ayon sa mga ulat, ang insidenteng ito ay kinalaman sa mga tensyon sa pagitan ng ilang opisyal at si President Coutinho ng Norte Jr. Ayon sa mga reliable na sources, naganap ang insidente noong nakaraang linggo kung saan isang hindi inaasahang pagtatalo ang sumiklab sa loob ng Malacanang. Sinabi ng ilang saksi na ang naturang tensyon ay nagugat mula sa hindi pagkakaunawaan na nangyari sa isang confidential na pagpupulong. Isang mataas na opisyal ang umano'y naging target ng galit ng Pangulo dahilan upang mawala ng kontrol ang sitwasyon na nagresulta sa malupit na pananakit. Ang mga staff na nasaktan ay agad dinala sa ospital matapos ang insidente at kasalukuyan nilang pinagdadaanan ng ilang seryosong operasyon. Ayon sa mga doktor, 3 sa kanila ang nasa critical condition at patuloy na binabantayan. Ang iba naman ay may mga minor injuries, ngunit ang kanilang kalagayan ay nangangailangan pa ng masusing pag-aalaga. Ang Malacanang sa ngayon ay hindi pa nagbibigay ng formal na pahayag hinggil sa insidente, ngunit inihayag ng ilang opisyal na ito ay isang malupit na paglabag sa internal na regulasyon ng administrasyon. Marami sa mga kritiko ng Pangulo ang nagsasabing ang insidente ay isang malupit na pagpapakita ng pagiging hindi kontrolado ng ilang bahagi ng pamahalaan. Samantala, ang mga pamilya na mabiktima ay patuloy na humihiling ng katarungan at mabilis na aksyon mula sa mga otoridad. Inaasahan natin na maglalabas pa ng formal na pahayag sa Malacanang at ang mga eksperto hinggil sa insidente. Patuloy namin tututukan ng mga pangyayari at magbibigay ng update sa mga susunod na oras. At yan nga mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Paano naman dadayo ang turista rito? Pinakapangit ng airport, pangatlong pinakadelikado pa. Wala ako sa internet, I think. Yeah. Ayan, you're back. You're back, Speaker Ana. O sabi ko, 300,000 lang daw ang pumasok na Chinese tourist sa Pilipinas. Wow. Ilan ba dati? Millions? Dati kasi, a million, 1 million. Yan. Oo. Yun na nga. Yun na nga mga speakers. Ang Thailand, no? Can you imagine? Oo. Yun na nga mga speakers, ano? Yun ang mga tinitignan dapat ng ating mga namumuno sa government para magkaroon ng magandang imahe sa ibang bansa. At kaagibat niyan, magkakaroon ng mga trabaho ang ating mga kababayan. So wala talaga tayong pwedeng sisihin dito, kundi ang gobyerno. Although we have to work so hard para sa mga pamilya natin, kung sa turismo, sa tourism industry ka nabubuhay, o yan yung porte mo, tapos walang papasok na mga turista, talagang maaapektuhan ang iyong income. So, again, sana mamulat ang mata ng ating mga kababayan. Hindi niyo po pwedeng sabihin na, kayo, reklamo kayo ng reklamo. Diba? Magtrabaho kayo. Paano ka nga magtatrabaho? Walang opportunity. So, yun, yes, Speaker Ana. Walang pumapasok. Naririnig ba ako? Medyo kasi nag-freeze ako eh. Oo. Tawag nito, wala talagang papasok na mga bagong investor sa Pilipinas, lalo na yung seryoso. Bakit? Unang-una, may problema tayo sa infrastructure. Pero tignan mo naman ang budget ng DPWH, ang taas. Pero ano ba ang mga bagong infrastructure project ang gobyernong ito meron ngayon na talagang may pagmamalaki mo tulad nung panahon ni Duterte? Hindi ko naman kino-compare, pero talagang gano'n ang sitwasyon. Pangalawa, wala ring seryosong investment na papasok sa Pilipinas kung ang corruption mo massive at rampant. Wala talaga. Number 1 yan na no-no sa isang seryoso at negosyante na talagang magtatayo sa Pilipinas ng industriya. Kasi hindi pa ka pa nag-i-start, may kutong na, kinukutungan ka na. So, wala, 'di ba? Isa yan sa pinakamalaking problema ng Pilipinas. So kung wala kang mga bagong investors na hindi siya yung hot investment na madaling i-pull out, yung talagang nandyan, magtatayo ng industriya, mag-hire ng mga tao, magtatagal sa Pilipinas, because investment is needed to generate more, not only income and revenue, but more job, generation of employment. Pero kung ang Pilipinas kulang ka na nga sa infrastructure, mataas ang bilihin
bilihin ng basic services, ang presyo like electricity, water, transportation, communication, these are basic sa business ha. Mataas din ang presyo ng mga bilihin in terms of food, at saka mataas pa ang index ng corruption, walang seryosong investor na foreign na pupunta sa Pilipinas to invest. Ang karamihan sa kanila ngayon, mga speakers, ay pumupunta, unang-una na bansa na pinupuntahan sa ASEAN, kasi we're part of ASEAN, is Vietnam. Then susunod dyan, andyan din yung Indonesia, andyan yung Malaysia, and even Thailand. And of course, Singapore is number 1 na, kumbaga in terms of economic development. Pero itong mga bansa na noon, mas mataas tayo in terms of economic development and prosperity. Ngayon ay nasa tail end na po ang Pilipinas. At lalo pa tayong mati-tail end kung ang korupsyon ay hindi yan maa-address. Pero ang tanong, paano mo naman maa-address ang korupsyon sa Pilipinas kung ang alleged na nagkakaroon ng nagkukurap-kurap dyan, mismo yung mga nasa gobyerno. At alam naman natin kung sino sila, diba? So, malaking usapin yan na ang korupsyon. At saka sa atin yun ang nakakalungkot sa Pilipinas, kasi before ang corruption parang alam mo hindi siya institutionalized masyado, hindi siya legalized. Ngayon ang corruption sa Pilipinas is institutional na, legal na siya. Na para bang ano nang nangyari sa bagong Pilipinas? Ang tawag na nila diyan SOP. Kung ano yung dapat standard, na hindi SOP na paglalagay o pangungurakot, ngayon SOP na. At yung SOP nga nila sa mga budget ng DPWH, tumataginting na kalahati na. No? Talagang wala nang kahihiyan ang paglamon sa kaban ng bayan ng mga politiko. At yan nga ang problema. Kung ang korupsyon ay nagsisimula mismo sa hanay ng Malacanang, sa hanay ng Kongreso, bakit naman yung mga maliliit na tao sa BIR at customs ay hindi rin makikinabang? Alam naman nila na doon lang paggawa pa lang ng budget, dinakaw na halos lahat ng kabanang bayan ng ating mga politiko. Yung nangyari talaga dito sa 2025 budget, this is institutionalized, legitimated corruption. Yes. Walang ibang way na madidescribe mo yan. Hindi lang siya pinaka-corrupt na budget, ito yung institutionalized corruption. So kapag nakikita mo na ang mga kongresista mismo, ang mga mambabatas mismo, ang presidente mismo, ang nagdodoble ng kanilang mga budget, at samantalang matakin mo sa flood control lang, 5,500, pero pag nagkaroon ng bagyo, nagiging lawa ang buong Metro Manila. Yeah. Di ba obvious naman yan? Linalamon lang nila talaga, mga baboy talaga sila lahat, at linalamon nila yung pera para sa flood control. Bakit kung ikaw ngayon ay taga-BIR at ikaw ngayon ay taga-customs, bakit ka makukonsensya? Alam mo naman yung mga tao mas mataas sa'yo, lahat sila kurakot, di ba? So ayan, yan yung sinasabi mo, Prof. Ana, na naging institutionalized na SOP na siya. That is the rule rather than the exception. No? Nakakalungkot, no? May share ko lang, nung nag-travel ako 2023, napunta ako ng Thailand with my friends. May nakasabay kami, actually hindi namin nakasabay, friends of our friends, na British, na kung saan nasa dinner kami, syempre napag-usapan namin ang mga iba't ibang klaseng usapin sa iba't ibang mga bansa. Isa dun sa talagang masakit sa akin during that dinner, no, sinabi ng Briton na ito na nag-invest sila sa Pilipinas dahil kinukumbinsi siya ng kanyang ano tawag dyan? Kasambahay. Kasi yung kasambahay nila na Pilipino, nagtrabaho dito sa Briton na to for so many years. So, nung Duterte time, kinukwento niya na nag-invest sila sa Pilipinas. Naging okay naman daw. Come 2023, ito talagang naikwento ito ng Briton. Come 2023, pinull out nila yung business nila sa Pilipinas at lumipat sila sa Thailand. Sa anong mga kadahilanan? Dahil sinasabi ng mga foreign investors na ito na ang korupsyon sa sa City Hall, yung pagkuha pala ng mga papers, pag-renew and everything, grabe daw talaga yung red tape sa Pilipinas. And nakwento ko na to actually sa vlog At yung discrimination mismo sa kapwa Pilipino. So naikwento nila sa akin na nakabili sila ng kondo sa isang place, nakalimutan ko na yung pangalan, somewhere there in Makati,
na ang discrimination sa mga kasambahay na Pilipino, separate yung daanan nila or elevators, mga ganyan. So sabi ng, nakaka-antig. Ang sabi nitong Breton na ito na naka-dinner namin, alam nyo, sabi niya nakakalungkot sa inyong mga Pilipino dahil mismo kayo na Pilipino ay dinidiscriminate ng inyong yung mga gobyerno, yung mga tiwali dyan sa gobyerno. So sabi niya, aside from that, yun nga yung corruption, massive talaga. So they decided to pull out nga yung kanilang business sa Thailand. Kaya yun sinasabi mo na institutionalized corruption talaga ang nangyayari sa Pilipinas. So imagine nyo, paano ngayon tayo magkakaroon ng mga foreign investors kung ganyan yung experience ng mga nag-invest na sa Pilipinas. Kaya damay talaga. Talagang damay talaga yung mga nasa tourism industry at lahat tayo kasi ang pangit ng imahe. So I hope mga kababayan, talagang ako umaasa ako na magkaroon tayo ng leader na talagang totoong may pagmamahal, totoong talagang kastiguhin. Kaya nga ako, I'm supporting Attorney Vic Rodriguez sa gusto niyang panukala na ibalik ang bitay. So, I hope talagang jitayin ang mga plunderer para magkaroon ng maayos na Pilipinas. Speaker Maharlika, mayroon akong similar na experience sa iyo. Ito naman sa kaibigan ko na mamumuhunan sana diyan na hindi siya yung ang direct na may-ari ng malaking kumpanya na Chinese naman. Tapos itong malaking kumpanya na Chinese naman na sabi sa akin ng friend ko na siya ang nakikipag-usap dapat doon sa gobyerno natin, mga tao sa gobyerno natin or yung pwedeng kausapin na mag-start sila ng business. Wala pa sila, nasa level pa lang sila ng tinatawag mong market study or yung feasibility study. So nag-uusap na, magtatayo kami dyan ng industriya, hindi ko na pabanggitin para mahirap na eh. Pero yung experience ganito, magtatayo pa lang, feasibility study, market study pa lang, pero alam mo ba, hinihingan na ng ganong mga siguro $20 million or roughly around that part. Wow. Oo, na para bang, sabi sa akin ng kaibigan ko, paano naman mag-i-invest ang isang seryosong investor sa Pilipinas or company na hindi ka pa nagsisimula na gumastos para doon sa pag-aayos ng mga papeles. Ang dami-dami, maghihingi ka ng permit, tapos titignan mo pa kung ilan tao ang kailangan mo para initial stage pa lang, hinihingan ka na para bang, hindi ko alam anong tawag dyan, hindi naman yan red tape per se lang, per se, no? Kasi mataas ang corruption. Ano yung tawag dyan? Paunang... corruption. Bribe. Parang padulas. Padulas ba yan? Bribe, extortion, name it. Oo, parang ganon. So, ang nangyari daw, sabi sa akin ng kaibigan ko, na kung saan siya parang yung parang nagbo-broker ba ng business, sabi niya sa akin, sabi daw sa kanya ng kumpanya na wag na lang, kung ganyan lang na hindi pa kami nagsisimula, marami pa kaming gagastusin, permit pa lang ang pag-uusapan, ang dami-daming mga paperworks pa, pero hihingan na kami ng ganyang kalaki, sa ibang bansa na lang kami, lilipat na lang kami sa iba, na pwede naman kami ring mag-invest kasi nandun din naman sa bansa na yon ang mga, kung yung market naman, sabi nila, kaya din naman at ng bansa na which is our neighbor lang. So parang sabi ko, sayang naman yung ganong opportunity, 'di ba? Pero corruption 'yon, I think, no? Yes. Yan na isang Chinong kumpanya na gusto pa rin sana mamuhunan. Pero karamihan talaga ng mga Chino ayaw nila mamuhunan kasi nga ang turing natin ngayon sa China ay kalaban silang lahat, no? Pati yung mga estudyante sa Cagayan, sinasabi natin, espiya, di lalo na yung mga mamumuhunan, sasabihin nila, mga pogo lahat yan. O lahat ata ng nakikita natin Chino ngayon dito, pogo na lang ang kanilang hanap buhay, no? Samantalang doon sa iba't ibang lugar ng Southeast Asia, Thailand, Indonesia, Vietnam, at Malaysia, Vietnam, sila pupunta sa isang lugar na hindi sila wini-welcome. No? Again, dahil lamang sa kagustuhan ng isang presidente na mabawi ang kanilang tagong nakaw na yaman sa Estados Unidos. No? Mukhang hindi talaga makatarungan. Mga speakers, may isa tayong kababayan na naka-raise na yung hand, nasa loob na siya ng StreamYard at i-recognize natin siya. Magandang gabi, Lapulong. Hello. Hello, hi!
Nawala. Hello. Welcome. Dito sa Kongreso ng Bayan. Okay na? Yes. Okay na po. Your Honor, go ahead, Your Honor. Go ahead, Your Honor. Your Honor, go ahead. Your Honor, you have the floor. Yes, magandang hapon sa inyo na. Magandang gabi or magandang hapon sa amin sa Switzerland. Isa po akong member ng Maisog sa Switzerland with Ben Ripoll. And isa po akong leader din ng mga Pilipino. Matagal na sa Switzerland, may pamilya na, asawa ko German. And 56 years old, nagtrabaho ng how many years dito. At mahal na mahal ko ang ating bansang Pilipinas. Ang may share ko lang po, may kukumpara ko po, kasi ang mga bata, may anak ako, may anak ng ate ko, dito na yung mga pamilya namin. Normally po, noong unang panahon, I could remember 10 years ago, 15 years ago, mga bata kasi lumaki na every year, umuwi kami lagi. Pinakita namin sa kanila yung pagiging Pilipino. Hanggang ngayon, meron yan silang mga ganong ugali, marunong magtagalog, marunong parang Samar po ako, marunong din magwaray. Tapos po, waray ako. Mga bata lumaki na ngayon. Waray, taga Samar ako. Waray na ako taga Borongan. Gabi. Then po, ang gusto ko lang i-share na nakakalungkot, actually, yung mga bata po ngayon, may sarili-sarili ng profesyon ng anak ko, umuwi, dala-dala yung mga kaibigan niya kasi ganun ko sila, namin sila pinalaki. Lagi kami nagdadala ng turista, lagi kaming nagdadala ng mga kaibigan. Ngayong March, may dala na naman ako mga kaibigan ko na grupo. Ang nakakalungkot po, nung unang panahon na umuwi ang mga bata, kung gaano ka tama pa ang Pilipinas, gaano yung nature sa Samar, and everything, no, hindi. Tapos ngayon, nakukumpara na nila, sabi nila sa akin, mama, ang tawag sa akin ng mga pamangkin, mama, bakit gano'n hindi nag-improve ang Pilipinas? Pumunta kami ng Vietnam, pumunta kami ng Cambodia, pumunta kami ng Nepal, umiikot sila sa buong Asia, and they're so sad. Kasi nga po, nakita nila, lumaki sila na ang ganda-ganda ng Pilipinas. Tapos ako, ang ate ko, nag-for good na sa Samar, kasama yung brother-in-law ko na Swiss, sumulat siya sa akin kasi alam niya kung gaano ako kamahal ang Pilipinas. Alam niya kung gaano ko pinaglalaban. Dito pinaglalaban ko talaga. Leader po ako ng mga Pilipino dito. Nilalabanan ko mga Swiss. Pag inaapi tayo, inaapi mga Pilipina. Anyway, alam mo po ang brother ko nagsulat sa akin na umiyak ako. Sabi niya, it's so sad, Epi. I'm here already for 4 years and I didn't see any improvement. Ang mga tao, umaasa lang sa bigay ng gobyerno, ang mga nasa government, akala mo sila may mga kapangyarihan and you have to really parang ibabaw down mo sila para makuha mo yung isang bagay, so bureaucratic, ganun. Parang walang improvement. And ang sabi pa ng brother-in-law ko, I think you need a revolution para matanggal lahat muna. Kasi talagang nandun na, nakatanim na kahit from A to Z, sa pinakadulo po barrio captain, you have to bawal natin yung pati yung mga rules nila, regulation. Sobrang pinahihirapan ang tao. Ang asawa ko German, ang gustong-gusto niya si Duterte. Isa kami sa mga nagsuporta, pumunta pa kami ng Palawan no election noon. Anyway, gusto nga niya, sabi niya, sana kasi ang Germany rin, meron din silang problema, alam natin. Sila yung di ba yung conservative, yung parang nila, yung dati nila malakas, ngayon pinapasukan ng AfD siya medyo right siya, to the very right siya, na sabi niya, sana maraming Duterte na ganito sa bansa namin ng Germany, dalhin ang ganitong klaseng political will, talagang mapara din sila ma-organize sa Germany. Yeah. Kaya nga po, ang gusto ko lang hanggang ngayon, Miss Maharlika, nanonood ako lagi, nagpupuyat ako kahit ako may pasok, pati nga trabaho ko naapektuhan naapektuhan pati sa Spokane, naapektuhan na naman pati yung boss ko kasi nasa insurance po ako, consultant ako, nung mapasok ko pati yung boss ko sabi, ano ang ginagawa mo dyan? Pati yung mga clients ko, hindi ko minsan naasikaso, so lang pagmamahal ko. Kasama rin ako na nag-fasting, prayer and fasting kami ngayon sa simbahan.
Mahal na mahal ko mga Duterte, si Inday Sara, si BP na kasama namin sa Germany. Niyakap ko siya, umiyak ako sa kanya. Sabi ko, maging matatag lang siya. Susuportahan namin ikaw hanggang sa dulo. Yun po yung ating, sana this coming Monday, magkaroon lagi ng nakakalungkot pag nakakarinig kami ng mga balita. Spoke, yung mga nangyayari sa'yo, sobra kang dinadap, sobra ka nilang pinipressure. Nakakalungkot, kailangan na lang siguro nga po natin ng revolusyon. Parang yun lang ang pag-asa eh. Magkaroon tayo, ma-change ang government. Dito, ang ganda-ganda ng government, maasahan mo. Dito nga sa lugar namin, sa bundok kami, punta kami ng Geneva banda. In 1 hour, pag kumuha ako ng papel, kumuha ako sa bangko, mamalengke ako, 1 hour po, nagagawa ako ng lahat. Sobrang easy ang buhay, sobrang mapayapa dito, kahit alauna, kahit ako nagde-drive ng 1 o'clock ng madaling araw, hindi nag-aalala ang asawa ko. Yun ang pangarap namin na ako gustong-gusto ko na po umuwi in 6 years, na kami mag-asawa, retired. Mayroon kami mga investment sa Pilipinas, sa Guimaras, kahit marami na rin po akong na-invest, ganun po kamahal ang ating bansa. Paano po naman kami uuwi kung ngayon pa lang ang dami-dami nating naririnig na, yun nga, ang brother-in-law ko, dami Swiss siya, nagbakasyon dito. Sobra siyang nalulungkot talaga siya sa nangyayari sa atin. Parang pababa tayo Pati mga bata, anak ko, pababa, imbis na pasulong tayo Yung healthcare natin, dito po, privatized, pero lahat libre. You have to spend, you have to be a member, mayroon kasi ito lang ang bansa sa Europe na privatized. Then but then magbabayad ka monthly, but lahat naman kahit milyon pa ang gagastusin mo libre. Ganun ang kanilang benefits. Kaganda health system dito po sa Switzerland. Yeah. Nakakalungkot. Mataas ang buwis, pero nakikita nyo kung na ginagamit ang buwis para sa taong bayan, no? Oo. Kaya nga nagagalak naman ako ng maraming Pilipino. Nagbabayad din po kami, nag-remit. Middle East, sa Amerika, kasi namumulat ang kanilang mga mata. Kasi dyan sa Amerika at saka sa Europa, talagang ang gobyerno para sa taong bayan yan. True. Hindi ang mga politiko dapat paglingkuran at sambahin ng taong bayan. Silang dapat maglingkod sa taong bayan. No? At sana nga talaga, ikalat nyo yung ganyang pag-iisip sa lahat ng inyong mga kaibigan at kamag-anak dito sa Pilipinas na dapat ang boss ay ang taong bayan at hindi ang mga politiko. Yes, at ang pera napupunta talaga sa mga magagandang proyekto para sa taong bayan. Kaya with that, maraming salamat Palangga sa pag-share mo. Thank you. Nakakadala. Salamat po. Ingat. I hope to see you in Hawak kamay tayo. Thank you. Kapit bisig. Kapit bisig. Alright. May susunod po tayong magsasalita mga speakers, ha? Okay po, you have the floor, Your Honor, you have the floor. Your Honor, salamat kaayo. Kung may video po, mas maganda sana para makita po kayo. Malinaw po? Yes, narinig ko namin kayo. Mabuti ba ho ang buhay ninyo sa Bagong Republika? Una po, gusto ko po magpasalamat sa inyo. Sa inyong tatlo, Madam Marlica, Professor Ana, and Attorney Harry Roque. And kasi po yung natin ngayon, yung mainstream media, tahimik na masyado at kung ano pang institusyon na ating nasasandalan dati, tahimik na rin sila. At nagpapasalamat po kaming mga Pilipino at mayroong mga tulad nyo na tinataguyod yung katotohanan. At maraming salamat. Pagpalain kayo ng may kapal. Sa tanong nyo kung kumusta yung Pilipinas ngayon, ay nakakahiya po kasi nandito ako sa ibang bansa. At hello, malinaw? Saan lugar po kayo, sir? Saan po kayo ngayon? New Zealand. Okay. So nakakahiya lang kasi yung sa presyo pa lang ng mga bilihin, mas mura dito kaysa dyan sa atin. Oo nga po. So, at ayun, dati kasi, idagdag ko doon sa sinabi nung si Madam na taga Germany, may mga nagsasabi talaga sa akin na pairam ng presidente nyo.
si Pangulong Duterte ang ibig mo sabihin. Totoo yun. Totoo. Naranasan ko, ibang lahi. Kahit nung pumunta ako sa Europe, sinabihan ako nung kakilala ko rin doon, pwedeng hiramin yung presidente nyo kahit 2 buwan lang? So, yung dating presidente yun. Hindi yung bangaga. Hindi, yung dati. Bago ko pala malimutan, may narinig akong scoop. Kanina lang, wala pang 1 oras. Baka daw sumipot si BBM sa peace rally sa Monday. Meron pong denial. May nakuha naman akong text, hindi daw po mangyayari yun. Hindi mangyayari. At mangyayari, parang si Sara naman ang magiging kontrabida kasi hindi dadalo. So yun lang. Scoop lang yun. Narinig ko lang kay Commander Dado. So, mabuhay po kayong tatlo at yung mga kasama nyo sa pagtataguyod ng katotohanan at laban nating Pilipino kahit po napakalakas ng ngayon, nasa poder. Dahil sa paggagamit ng yung pera ng taong bayan. Yeah. Your Honor, may singit ko lang, Your Honor, guest natin, Kumusta ang sitwasyon ng pamumuhay ng iyong pamilya sa Pilipinas? Ay, no. Lagi kong tinatawagan yung ate ko. Sabi ko kung hindi nyo maramdaman ngayon, kung hindi titigil yung kasi nagreklamo talaga sila yung lahat. Peace and order, commodities, at sabi, dagdagan mo yung padala mo. So, okay, alam ko na. Yun ang sinasabi ko kanina. Kung 100 lang ang pinapadala mo sa isang 2 weeks, madadagdagan na. So, di ba? True talaga. At i-wish ko lang, ako po simpleng tao lamang, at wini-wish ko yung kada isa sa inyo, sana po, particular ka na, Madam Maharlika, maging ka rin siguro, maging international, magkaroon ka rin ng sa gobyerno na bigyan ka naman ng gandipala sa mga ginawa mong ang gandipala po natin, sir, kaayusan lang ng Pilipinas, masaya na. Kung mangyaring bumaliktad ng mundo para sa kabutihan, at sana, yung kayo ni BP Sara, i-recognize yung nyo, pagtatayaan nyo ng alindog, kung sabi niyo madalas. Alindog. Alindog namin. Of course, si Trump na mawala sa Amerika, si Maharlika, baka hindi pumayag si Trump. At same to you, Professor Ana, sana maging rin kayo, political advisor, international affairs. Alam mo, papunta tayo dyan. Tatayo tayo ng tunay na bagong Pilipinas. Attorney Roque. Baka sa ombudsman kayo kung saan. At makauwi lang ako ng Pilipinas, happy na po ako. Wala na akong hahangarin. Makauwi lang ako. God bless you all po. At happy na po ako dyan. Maraming salamat. Baka mawawala mga bangan sa gobyerno. Maraming salamat, Your Honor. Your Honor, thank you. Thank you. Tanggalin natin ang mga bangan. Mabuhay! Mabuhay! Oo. Basta kami, ang masasabi ko lang sa ating mga Your Honors na mga kababayan, happy kami basta maging ayos ang Pilipinas para naman may pagmalaki natin. Kasi kaming tatlo, wala kami sa Pilipinas at the moment, ha? So kami, na-experience talaga namin na kapag binabanggit ang Pilipinas sa mga foreign na mga kaibigan namin na hindi Pilipino, ako, 2 weeks ago and even last week, may mga kausap akong foreigners. Ang tanong lagi sa akin ganito, ano ang nangyari sa inyo sa Pilipinas? Na samantalang doon daw, number 1 kayo sa Asia or number 2, and even in ASEAN, pero ngayon, ano daw ang nangyayari sa Pilipinas at bakit tayo parang nasa kulelat na sitwasyon? Yun talaga ang tanong, hindi ako yun talaga ang laging tanong sa akin. In fairness, hindi pa naman tayo kulelat. Dati number 1 tayo, pero sa Southeast Asia ngayon, ang number 1 ay Singapore. Pangalawa, Indonesia. Pangatlo, Malaysia. Thailand. Pang-apat, Malaysia. Naunahan na tayo ng Vietnam. Vietnam number 6 tayo. Ang Cambodia is developing. Malapit nang humabol sa atin. Tapos, meron pang Laos, meron Myanmar, at saka East Timor. So, mabuti na lang, merong Laos, Myanmar, at East Timor. Dahil kung wala yun, oh my God! Yeah. Mr. Chair and Madam Chair, number 1 naman talaga tayo Number 1, worst airport.
At number 1 sa most dangerous. Riskiest. Yeah, riskiest city. Oh my God. So, yan ay bagong Pilipinas. Kaya Yun ang bagong Kaya gusto nyo pagpatuloy yung pagiging number 1 natin, edi go, go, go. Hindi pa yan, ha? Isa tayo sa worst quality of life. Nakalimutan nyo, ha?